sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Welcome once again to our midweek Bible study. Tayo patuloy na magpasalamat sa ating dakilang Diyos for giving us this opportunity na makarinig ng kanyang magandang balita. Hindi lang po magandang balita, kundi mabuting balita. Ano, ha? Yan ay dahil sa kadakilaan ng ating Diyos. Dakila ang kanyang katapatan sa ating lahat. But before anything else, mga kapatid, tayo muna po sama-samang manalangin sa gabing ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos Ama sa langit. Kulang ang salita upang iparating namin sa iyo ang aming taos-pusong pasasalamat. Ama, sa mga ganitong pagkakataon, tunay na ito'y nagbibigay sa amin ng kagalakan, kasiyahan, kagaanan ng kalooban every time we hear your word. So tonight, Father God, we ask for thy Holy Spirit to be upon us, to give us the understanding that we need, Father God, sapagkat inaamin namin ang aming kawalan. Kung wala po kayo, wala kaming magagawa. So guide us tonight. And Lord, we ask for your double portion of your anointing na ipagkakalob mo mula sa KMC, sa maglilid ng praise and worship, of course, the music ministry, and most especially, ang aming pastor na gagamitin mo sa gabing ito. May your name be glorified tonight. Again, we give you the highest praise, the highest glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay. Thank you, Lord. Mga kapatid, announcement po muna tayo sa ating nalalapit na eleksyon. Ano ha?
So please be advised, mga kapatid, of the election of the Board of Governors of Charismatic Outreach Ministries Foundation Incorporated. Gaganapin po ito February 10, 2024, and it's a Saturday, brothers and sisters, at Comfy Worship Center, BF Homes, Parañaque. Magsisimula po ng alas 7 ng umaga at matatapos tayo ng eksakto alas 3. So mga kapatid, ibig sabihin, paglampas ng alas 3, wala na po. Hindi na po tanggap yung ating boto. Hindi na tayo makakaboto. But we will start as early as 7. At your presence is highly appreciated, mga kapatid. Ngayon, doon sa hindi talaga kakayanin, pwede po ang proxy. Pero this time, hindi na po pwede yung isang magboboto pero marami siyang daladalang po proxy. No. 1:1 po ngayon, mga kapatid. So, please come, mga kapatid. Thank you, Lord. At, okay, yan po ang makikita natin sa ating mga balota, ha? Yan. Basahin po natin mabuti, mga kapatid. At saka yung pag nagsusulat po tayo ng pangalan, ingat po tayo. Ano po? Yan. At 7 lang po ang ating iboboto. Susulat, mga kapatid. Ha? Okay, thank you, Lord. And of course, hindi natin kakalimutan ng mga kapatid nating nagse-celebrate ng kanilang special day. January 31, 2024, happy birthday, Brother Jojit Bosquera. Happy birthday, bro. Sister Marcela Sandro. Sister Desa Tablay, of course, Brother Joseph Bibe, happy birthday, bro. And happy anniversary, Brother Demos and Sister Heidi Cabreros. Enjoy your day and God bless you. Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Thank you, Lord. Happy birthday and enjoy your day, mga kapatid. And let us prepare ourselves. Mga kapatid, tawagin nyo na yung mga kasama sa bahay para sabay-sabay tayong tatalon sa pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. So, tonight, let us welcome our Comfy Worship Team. Hello mga kapatid, good evening po at welcome po sa ating weekly Bible study. Ayan. Amen, amen. Dito na naman tayo ay aawit, magpupuri at mag-aaral ng kanyang banal na salita. Amen. Kaya sumabay po kayo lahat ng mga nasa kanilang mga tahanan o kayo man ay nasa mga biyahe pa, makinig lamang po tayo sa salita ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Awit tayo mga kapatid. Nag-iisa, pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot, pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa, at walang katulad man. Minsan pa, hindi kami nag-iisa, pagkat ikaw kasama na. Hindi kami matatakot, pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa, at walang katulad man. Salamat! Salamat, salamat sa'yo, Panginoon, sa buhay na iyong
Pagkat ika'y kasama na, hindi kami matatakot. Pagkat ika'y nariyan na, Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa at walang katulad mo. Salamat! Salamat, salamat sa'yo, Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay. Wala nang hahanapin pa, dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Salamat, 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 salamat sa'yo, Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay. Wala nang hahanapin pa, dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Ikaw ang Diyos na di nagbabago, ikaw ang Diyos na di nagbabago. Pag-ibig mo ay hanggang dulo, ang kaligtasan ko ay mula sa'yo. Ikaw ang Diyos na di nagbabago, pag-ibig mo ay hanggang dulo, ang kaligtasan ko ay mula sa'yo. Salamat! Salamat, salamat sa'yo, Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay. Wala nang hahanapin pa, dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Ako ay aawit habang may awitin, may problema o wala, patuloy pa rin itataas ang banal na ngalan mo. Magpupuri ako sa iyo, Panginoon. Ako ay aawit habang may awitin, may problema o wala, patuloy pa rin itataas ang banal na ngalan mo. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoong Yesus. Humingi ka, at ikaw ay bibigyan. Kumatok ka, at ikaw ay bubuksan. Hanapin mo at iyong masusumpungan. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y ibinigay, ano pang mahihiling? Purihin ang Panginoong Yesus. Hindi ka nagkukulang, hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y laging sapat. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sobra-sobra. Buhay mo'y
Glory to you, Lord. Thank you, my Jesus. Tunay nga, Panginoon, na kapag kami humiling sa iyo, na ikaw ay nagbibigay at tumutugon sa aming mga panalangin. Hallelujah. Kaya narito kami ngayon, Panginoon, kami mag-aalay ng awit para sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawad mo. Minahal mo ako ng lubos. Hallelujah. Hallelujah. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. O Panginoon, Kay gandang pagmasdan ng mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawad mo. Minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. minsan pa ako'y aawit sa'yo. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. O Panginoon, Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawad mo. Minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, hallelujah. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. O Panginoon, O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig
Pasasalamat ko ay walang hanggan sa pag-ibig na aking nakakamtan. Tunay ka, O Jesus, sa iyong kabutihan, walang kupas ang iyong kadakilaan. Tanging sa'yo lang, tanging sa'yo lang, ako ay aasa. Ako ay aasa, pagkat ikaw ang kanlungan ko. Sa bawat pagsubok na daraanan ko, alam kong ang paglingap ay tatanggapin ko. O Yahweh, O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. O Yahweh, hallelujah. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. O Yahweh, O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, Pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman, ikaw ay lagi nariyan. Ikaw ay laging nariyan. O Yahweh, papupurihan ka. Ikaw ang aming Diyos. Hallelujah. Salamat sa iyo, Diyos. Hallelujah. We praise you, my Lord. Hallelujah. Oh, glory, glory to you, my Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah, purihin ang ating Diyos. And glory to God. Thank you, Lord. Praise and worship team. So, for tonight, tayo po ay magpapatuloy sa ating bagong series, mga kapatid. Epistle to the Hebrew by Paul. Itatakil po ng ating butihing pastor, Pastor Oying Cabral, ang verses 7 to 14 of Hebrews 1 tungkol sa superiority of Jesus Christ over
angel. So let's welcome our pastor. Magandang gabi sa inyong lahat, family members. At ngayon ay pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa Hebreo tungkol sa kagitingan o kataasan ng ating Panginoong Hesukristo kumpara sa mga anghel. Bago tayo magsimula, mga kapatid, ay mananalangin ako. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat muli sa biyaya na ipinagkaloob mo sa akin, Panginoon, upang muli maihayag ng mabuti ang iyong mabuting balita. Pagpalain mo po ang mga salitang babanggitin ko at maunawaan ng lahat ang aking sasabihin sa tulong ng Banal na Espiritu. Because your kingdom come, there will be done on earth as it is in heaven. Ito po ang katugunan ng aming mga panalangin sa iyo na ang kaayusan ng kalangitan ay maparito dito sa lupa upang ang iyong kalwalatian ay manatiling banal dito sa amin upang ang aming paglilingkod ay isang pagpapalang galing sa iyo at wala kaming maaangkin. Sa iyo lamang ang kapangyarihan at ang kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Ang layunin po kung bakit isinulat ang aklat ng Hebreo ay upang hikayatin ang mga Hebrew Christians na huwag bumalik sa dati nilang Jewish religious practices. Babasahin ko po ang mga talata na ating pag-aaralan. Hebreo 1, 7 hanggang 14. Sa English po mga kapatid, and of the angels he says, who makes his angels spirits and his ministers a flame of fire. But to the Son he says, your throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness more than your companions. Sa 10, and you, Lord, in the beginning laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you remain, and they will all grow old like a garment. Like a cloak, you will fold them up, and they will be changed. But you are the same, and your years will not fail. But to which of the angels has he ever said, sit at my right hand, till I make your enemies your footstool? Are they not all ministering angels sent forth to minister for those who will inherit salvation? Sa Tagalog ko rin po babasahin mga kapatid. Ito ang sinulat ng Diyos tungkol sa mga anghel. Ang mga anghel ay magagawa kong hangin. Sila na mga lingkod ko ay magagawa ko ring nagliliyab na apoy. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo ay makatwiran. Kinalugdan mo ang gumagawa ng matuwid at kinamuhian mo ang gumagawa ng masama. Kaya pinili ka ng Diyos na iyong Diyos at binigyan ng kagalakang higit na ibinigay niya sa mga kasama mo. Verse 10, at sinabi pa niya sa kanyang anak, sa simula ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Maglalaho ang mga ito, ngunit mananatili ka magpakailanman. Maluluma itong lahat tulad ng damit. Titiklupin mo ang mga ito tulad ng isang balabal at papalitan tulad ng damit. Ngunit hindi ka magbabago at mananatili kang buhay magpakailanman. Kailanmay hindi sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, maupo ka sa kanan ko hanggang mapasuko ko sa iyo ang mga kaaway mo. Kung ganoon, ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod lang sa Diyos at sinusugo niya para tumulong sa mga taong tatanggap ng kaligtasan. Ito ang mabuting balita ng Panginoon sa mga oras na ito na ating tatalakayin sa ating Bible study, mga kapatid. Tulad ng sinabi ko, ang layunin kung bakit isinulat ang aklat ng Hebreo ay upang hikayatin ang mga Hebrew Christians huwag bumalik sa dati nilang Jewish religious practices na tinatawag nating Judaism.
Paul is emphasizing o binibigyan ni Paul ang malahalagang katotohanan na si Kristo ay superior sa kahit anumang bagay o nilalang, particularly ang mga anghel. Si San Pablo ay naglahad ng comparison between angels and the superiority of Jesus Christ. Ang aklat ng Hebreo ay nagbibigay din ng encouragement sa Hebrew Church to endure ang mga hardships and persecution na kanilang nararanasan. Last week, mga kapatid, ay tinalakay din natin ang tungkol sa mga anghel at ating nalaman na mayroon mga anghel at sila ang mga servants ng Diyos. Sila ay empowered upang gawin ang mga pinag-uutos ng Diyos. The angels are multitude in numbers, napakarami nila, mga kapatid. Dito sa awit o Psalms 103 verses 20 to 21, ito po ang nilalahad. Angels do God's word and obey the voice of God and do His will. They do whatever God commands or decree. Although they have angelic powers, mga kapatid, but this is under God's power and purpose. Subalit sinasabi ni San Pablo na si Jesucristo pa rin ang more excellent as Lord and that Jesus is more superior than the angels. At si Jesucristo has a superior name, the name of God's Son, at ang kanyang pangalan is far superior than of angels. Tinalakay din natin last week ang first 3 reasons why Jesus is superior than angels. Jesus Christ is one and only Son of God who was sent into the world. Nasa John 1:14 at John 3:16. And of course, Jesus has a father-son relationship with God the Father. Hebrews 1:5. God alone calls upon Christ as His one and only Son. God has only one perfectly obedient Son, and that is Christ. God said about Christ, not about angels. Christ alone is the only and only Son of God. He alone was sent into the world to establish relationship between God and man. And number 3, Jesus Christ is worshipped by angels. Jesus Christ is the one to be worshipped, not angels. At makikita natin yan sa Hebrews 5:11-12 and Philippians 2:19. Ngayon, mga kapatid, tatalakayin pa natin ang iba pang mga talata. Ano ang mga dahilan kung bakit si Jesucristo ay superior sa mga anghel? Mga kapatid, ang aklat ng Hebreo ay isang mahusay na dokumento na isunulat para sa mga Hudyo. Subalit, sinusuroy pa rin nila si Jesus at nakikibaka sa pananampalatayang Kristiyano. Ang mensahe ng Hebreo ay si Jesus ay mas mabuti, ang Kristyanismo ay higit na mataas, at si Jesucristo ay pinakamataas at ganap na sapat para sa kaligtasan. Habang binabasa natin ang Hebreo, mga kapatid, unawain ng mas malalim ang mensahe at makita natin ang kahalagan ng aklat na ito sa ating buhay. Judaism may not be calling you back, ngunit maraming iba pang mga Diyos at sistema ng paniniwala ang humihiling ng atensyon and this push for allegiance sa mga Hebreo. Ano man ang kanilang mga pag-aangkin at mga pangako, alamin na si Jesus lamang ang katotohanan at siya lamang ang nagbigay ng buhay. Si Jesus ang pinakamahusay, ang tanging paraan. At sa 1:14:6. Kaya don't settle for anything less, mga kapatid. Si Jesucristo ay higit pa sa mga anghel. Ang pangalang minana ni Jesus na nakahihigit ay ang tinawag siya ng Diyos Ama na anak ng Diyos. Ang pangalang ito na ibinigay sa kanya ng kanyang ama ay mas dakila kaysa sa mga pangalan at titulo ng mga anghel. Sa marami sa mga unang simbahan ay itinuturo ng mga huwad na guro na ang Diyos ay maaaring lapitan lamang sa pamamagitan ng mga anghel. Yan po ay hindi totoo, mga kapatid. Sa halip na direktang sambahin ng Diyos, ito mga followers ng mga tinatawag nating heretics, ay ginagalang ng mga tagasunod nila
erehing ito ng mga anghel, mga kapatid. Malinaw na tinutuligsa ng mga Hebreo ang gayong turo bilang mali. Inisip ng ilan na si Jesus ang pinakamataas na anghel ng Diyos. Ngunit si Jesus ay hindi isang nakatataas na anghel. Sa anumang kaso, ang mga anghel ay hindi dapat sambahin. Yan ay makikita natin sa salita ng Panginoon sa Colosas 2:18, Apokalipsis 19:1 hanggang 10. Hindi natin dapat ituring ang sinumang espiritual na inilalang. Espiritual na gabay, tagapagligtas o otoridad bilang mas dakila kay Kristo. Si Jesus ay Diyos. Siya lamang nararapat sa ating pagsamba. Siya lamang ang dapat na maging ultimate leader natin, mga kapatid. Ngayon, tatalakayin natin ang talata 7 ng Hebreo 1 at patuloy tayong nating tatalakayin hanggang sa 14, mga kapatid. Talata 7. In speaking of angels, he says, ginagawa ng Diyos na hangin ang kanyang mga anghel at ang kanyang mga lingkod ay ningas ng apoy. Itong talatang ito o ang siping ito ay mula sa awit 104 verse 4. Ay naglalarawan sa mga anghel bilang mga mensahero. Ang paglalarawan sa mga anghel bilang mga hangin at ningas ng apoy ay patuloy na nagpapakita ng kataasan ni Jesus sa pamamagitan ng paghahambing ng kanyang walang hanggang kaluwalhatian sa temporalidad ng mga anghel. Angels are like wind and fire in that they are not eternal. They change and they are subject to God. Wind and fire serve as metaphors or simbolo to illustrate the angels' status as created angels and also their potentially destructive power. May kapangyarihan silang magwasak, mga kapatid, subalit ito ay nanggagaling pa rin mula sa Diyos. Babasahin ko ang awit 78, 49 at Mateo 13, 41-42. Awit 78:49. Sa kanila'y pinakawalan niya. Sino itong niya? Ang Diyos. Ang bangis ng kanyang galit, puot, bagsik at ligalig, isang pulutong ng mga pumupuksang anghel. Sa Mateo 13:41-42, isusugo ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at titipunin nila sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng bagay na nakatitisod at ang mga gumagawa ng katampalasan. At ihahagi sila sa hurno ng apoy, magkakaroon ng panaghoy at mga pangangalit ng mga ngipin. So mga kapatid, ito ang sinasabi sa atin ng talata 7 ng Hebreo 1. At dadako tayo sa talata 8 at 9. Ito naman ang sinasabi, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay mananatili magpakailanman at ang katwiran ay magiging setro ng iyong kaharian. Inibig mo ang katwiran at kinapuotan mo ang kasamaan. Kaya ang Diyos, ang iyong Diyos, ay iniligay ka sa itaas ng iyong mga kasama sa pamamagitan ng pagpapahid sa iyo ng langis ng kagalakan. Dito makikita natin na pinagdiriwang ng mga salitang ito ang katayuan ng anak. Sinipian ng manunulat ang awit 45 verses 6-7 bilang direktang pagtukoy kay Hesukristo. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kalikasan ng mga anghel at ng kalikasan ni Kristo ay mismong si Hesukristo, mga kapatid. Babasahin ko sa inyo ang awit 45:6-7. Iyang tronong tinanggap mo na kaloob ng Diyos, isang tronong magtatagal at hindi na matatapos. Matuwid kang maghahari sa bansa mong nasasakop. Katarong ay iyong mahal sa masamay namumuhi. Kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili, higit sa sinumang hari, kagalakang tanging-tangi. Kanino ang tronong hindi matatapos at magpapatuloy hanggang wakas? Ito ang trono ng ating Panginoong Hesukristo. Si Hesukristo ay
may walang hanggang trono. Ang kanyang paghahari ay nailalarawan sa pamamagitan ng katwiran dahil minahal niya ang katwiran at kinapuotan ang kasamaan. Ang kanyang trono ay mananatili, walang wakas, magpakailaman, at ito'y nagbibigay diin sa kadakilaan ni Kristo Jesus. Dahil ang isang trono ay sumasagisab sa isang walang hanggang harian o dinastiya. Ang mga talatang ito ay umaasa sa isang panahon kung kailan, mga kapatid, ang kaaway ng Diyos ay gagawing tungtungan ng kanyang mga paa. Ayan ay makikita natin sa Hebreyo 1, talata 13. Natatalakayin natin mamaya, mga kapatid. Sa pagpapatuloy, mga kapatid, sa talata 9, you have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore God, your God, has anointed you with the oil of gladness more than your companions. Nakita niyo ang mga salitang more than your companions, mga kapatid? God has set Jesus above or more than his companions. Companions here mean all creations, both in heaven and earth. For no being or person nor group of beings or persons are equal to him. He is anointed, mga kapatid, above all angels, above all prophets, above all priests, and above all kings, above all believers, living and dead. He is highly exalted because he is God, he loves righteousness, and he hates wickedness. Dito po inilagay ng Diyos si Jesus kaysa sa kanyang mga kasama sa dalawang paraan. Si Jesus ay inilagay sa itaas ng mga mensaherong tao dahil siya lamang ang pinahiran, ang pinakadakilang tagapagsalita ng Diyos. Diyan po ay basahin natin sa talata sa Hebreo 1 verse 1. Walang propeta, pari o hari ang makapag-aangkin ng otoridad na taglay ni Hesukristo. Pangalawa, mga kapatid, si Jesus ay nilagay sa itaas ng mga mensaherong anghel. Si Kristo ay nakahihigit sa aliman espiritual na nilalang. Ang mga katangiang ito ay nagpapahintulot kay Jesus na pahiran ng langis ng kagalakan. Pahiran ng langis ng mga Hudyo ang kanilang mga hari at mga kanilang pari. Ang paglalarawang ito, kung gayon, ay may dobling kahulugan na nagsisiwalat na si Jesus ay pinahirang hari at saserdote. Nagawa niyang maging hain para sa mga kasalanan dahil perpekto siya at kinasusuklaman ang lahat ng kasamaan. Nagpahayag ng Diyos ang Diyos ng kagalakan in anointing the perfect King and Priest, mga kapatid. Si Hesukristo ay ganap na nakatuon sa katwiran at pagiging perpekto. Siya ay namamahala at naghahari sa katwiran. Ang kanyang kalikasan at pagkatao ay katwiran. Yan po ang dapat nating maunawaan, mga kapatid. Ang pag-ibig sa katwiran ay tumatagos at dumadaloy sa kanyang mismong pagkatao. Ang katwiran ay ang kanyang tanging bagay na alam niya na gawin. Kaya nga sinasabi natin na ang katwiran ng Diyos na nasa atin ay galing sa ating Panginoong Hesukristo. Si Hesukristo ay naparito sa lupa upang tuparin at tiyakin ang katwiran para sa mga tao. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng hindi kailanman pagkakasala at sa pamamagitan ng pamumuhay ng isang perpekto at katwiran sa harap ng Diyos. Sa makatuwid, mga kapatid, siya ay tumatayo bilang huwaran, perpekto at matuwid na tao. Bilang perpektong tao, kayang takban ng kanyang katwiran ng lahat ng tao na natapat na nagtitiwala sa kanya para sa katwiran, mga kapatid. Ano pa ang sinasabi sa atin dito, mga kapatid? No angel has been anointed above others as God. Walang mga anghel na dumating sa lupa at sinigurado ang katwiran para sa tao. Si Hesukristo lamang ang nakagawa niyan, mga kapatid. Sa makatuwid, dapat tayong umasa kay Hesukristo para sa katwiran at hindi sa mga anghel. Si Hesukristo ang tanging persona na maaaring gawin
tayong katanggap-tanggap sa Diyos, mga kapatid. Si Hesus Kristo ang tanging persona na maaaring pukawin ang Diyos na ituring tayong matuwid at katanggap-tanggap sa Kanya. Sa Roma 5:2, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo nagagalak dahil sa pag-asang tayo makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Sa pangalawang Korinto 5:21, mga kapatid, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ito pa mga kapatid sa Galatia 3:6, tulad na nangyari kay Abraham, sumampalataya siya sa Diyos at dahil dito siya ay itinuring ng Diyos na matuwid. Sa Philippians 1:11, at sagana sa magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Hesus Kristo sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos. Ito pa mga kapatid sa awit 45:7-8, mahirap mangyaring iaalay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaring may mga hastang gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Sa pagpapatuloy mga kapatid, talakayin natin ang mga talata 10-14. Jesus Christ is the Creator and Sovereign Lord. Angels are created subjects and ministering spirits. Sa Hebreo 1:12 hanggang 12, ito po ang sinasabi. Sinabi pa rin niya, Panginoon, nang simulay nilikha mo ang sanlibutan, at ang mga kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan. Maliban sa iyo, lahat ay lilipas, at tulad ng damit, lahat ay kukupas, at ililikpit mong gaya ng isang balabal, at tulad ng damit, sila'y papalitan, ngunit mananatili ka at hindi magbabago, walang katapusan ang mga taon mo. Nais ko rin basahin mga kapatid dito sa awit 102 verses 25-27, ang buhay mo Yahweh, walang katapusan, nang pasimulay nilikha mo ang sanlibutan, at ang mga kamay mo ang siyang lumikha sa kalangitan. Maliban sa iyo, lahat ay lilipas, at tulad ng damit, lahat ay kukupas. Sila'y huhubaring parang kasuotan. Ngunit mananatili ka at hindi magbabago, walang katapusan ang mga taon mo. Ano ang significant na katotohanan sa mga binanggit natin mga kapatid? That Jesus Christ created the universe. Angels did not. As creator, Jesus Christ is above the world. He is the sovereign ruler of the world. It is true that the world is changing and that it passes through many stages. Ito'y tumatanda, ang mundo natin nagde-deteriorate, dissolving, but Christ is not unchangeable. The earth will perish, but Jesus Christ will remain eternally. He is above and beyond changing, mga kapatid. Therefore, He rules over the world. He is sovereign over its destiny, mga kapatid. The point of present passage na sinasabi dito ay pinapakita na si Hesus Kristo ay superior sa mga anghel sapagkat He is the Creator and the sovereign ruler who is unchangeable. This makes Him far superior to angels. They actually owe their existence and allegiance to Him as well as their destiny. Sa 1:1-3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamagitan niya at walang anumang nilikha na hindi sa pamamagitan niya. Sa unang Korinto 8:6, subalit para sa atin ay isa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay at tayo nabubuhay para sa Kanya. Iisang pangalan, si Hesus Kristo, at sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya ay mabubuhay tayo. Sa pagpapatuloy mga kapatid,
Si Jesucristo ay ang dakila at pinakadakilang Panginoon. Ang mga anghel ay hindi. Sa Hebreo 1:13 mga kapatid, sino sa mga anghel kailanman sinabi ng Diyos, maupo ka sa aking kanang kamay hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na tungtungan ng iyong mga paa. In comparison, makikita po rin natin yan sa Awit 110, katalata 1, mga kapatid. Siya ay tinaas sa kanang kamay ng Diyos na isang posisyon ng pag-ibig at kagalakan, karangalan at dignidad, tagumpay at pagwawagi, pamamahala at otoridad, kapangyarihan at soberanya, mga kapatid, responsibilidad at tungkulin, katarungan at paghatol. Siya po ay ngayon ay nakataupo sa kanang kamay ng ating Ama at ito'y binabanggit na isang posisyon ng pag-ibig at kagalakan. Hindi kailanman sinabi ng Diyos sa isang anghel na maupo sa kanyang kanang kamay ni upang talunin ang mga kaaway ng mga tao. Ngunit ibinigay niya ang karapatang ito at otoridad kay Kristo. Sa makatuwid, mga kapatid, dapat tayong tumingin, tayong mga tao, na si Kristo ang dapat maging focus ng ating atensyon at pag-iisip. Siya ang dapat hanapin ng mga tao para sa kanilang kaligtasan at buhay, hindi mga anghel. Ito po'y makikita natin sa Roma 14:9. Pag-aralan din niyo mga kapatid, sa 1:1-36, Pahayag 5:12. Mga kapatid, Christ has finished His work upon earth as a faithful and obedient Son of God, perfectly faithful and obedient in dying for the sins of men. He has conquered and triumphed over the forces of sin and death, and para sa atin, at made it possible for us to be saved and to live eternally with God. Therefore, mga kapatid, God has highly exalted Christ to His right hand, and Christ shall sit there until He is ready to return in judgment and to subject His enemies, to make them His footstool. Angels are ministering spirits of Christ sent to serve believers. Ang tagapagmana or heirs of salvation are those who believe in Jesus Christ. Angels are servants of Christ. They are spirits, spiritual beings of the spiritual world, and they exist to carry out the will of Christ. The will of Christ for angels is that they minister to believers, to minister to men and women for whom Christ has done so much, purchased their salvation, and given them eternal life. Yan po ay mababasa natin sa Hebreo 1:14, Awit 91 verse 11, sa mga gawa 12:7, mga gawa 27, 23, Exodo 14:19 at Daniel 6:22. In conclusion, mga kapatid, dito sa talata 14, mga kapatid, what is the role of angels? Angels do not rule. Their task is to serve. They are servants of God. God also sends them to help the people who trust in Jesus. Believers are those who accept salvation. They will one day live in heaven with God. Mga kapatid. Mga kapatid, ang kataas-taasang pangalan ng Diyos, ang siyang tagapagmana na ibinigay ng Diyos Ama, na si Jesucristo ay isang supreme at superior sa mga anghel. Kaya dapat nating siyang bigyan ng kalawalhatian at bigyan ng focus ng ating puso at ng ating kaluluwa, mga kapatid. Mga kapatid, pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy kayong kahabagan. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy tayong bigyan ng kapayapaan. God bless you all, family of Compi. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 2 Timothy 2:2